Natatarantang tumatakbo si Nobita habang may hawak na unan at kettle habang umiikot sa kanyang upuan. Inamin niyang hindi niya mapagdesisyonan kung magpupuyat ba siya sa pag-aaral o matutulog muna at magkakram pagkagising sa bukang liwayway. Upang tulungan siya, inilabas ni Doraemon ang Anywhere door at pumunta sa paaralan ni Nobita. Pagkatapos ay inilabas ni Doraemon ang Whoosh-in-Aether at ginamit ito upang hipan ang paaralan sa ibang time zone, bago ginamit ang Animal Beam upang gawing gorila ang kanilang guro. Kalaunan, inilabas ni Doraemon ang memory bread at hiniling kay Nobita na magsagot ng ilang problema sa math. Sa pagdikit ng tinapay sa kanyang textbook, madaling naisaulo ni Nobita ang aralin sa math at lumipat sa grammar. Subalit, napagtanto agad ni Nobita na pinunit at ginamit pala niya bilang tisyo ang mga pinakamahalagang pahina, kaya napilitan siyang lumabas upang manghiram ng notes sa kanyang mga kaklase. Una, pumunta si Nobita sa bahay ni Ace Goody upang manghiram ng notes dahil ito ang pinakamatalino sa kanilang klase. Ngunit ipinaliwanag ni Ace na hindi siya nagsusulat ng notes dahil mayroon siyang photographic memory. Sumunod, binisita ni Nobita sina Seneo at Damulag na masipag na nag-aaral ng magkasama. Inalok ni Damulag kay Nobita ang kanyang maruming notebook. Dahil nakakadiri ito, maayos na tumanggi si Nobita at nakiusap na mahiram ang notes ni Seneo na nakatago sa isang tablet. Sa loob lamang ng ilang segundo, di sinasadyang nabura ni Nobita ang lahat ng file sa tablet na labis na ikinagalit ni Seneo. Nang subukan ni Damulag na tumulong sa pamamagitan ng pag-aalok ng sarili niyang maruming notebook kay Seneo, sa galit ni Seneo ay di sinasadya niyang natabig ang inumin sa notebook ni Damulag na nagpasimula ng away sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas, pumunta si Nobita sa bahay ni Shizuka at napagtantong doon pala dapat siya unang pumunta. Pinahanga ni Nobita si Shizuka sa paggamit ng memory bread sa notes nito sa Ingles at pagbigkas ng isang linya mula sa tula ni Shakespeare. Habang kumakain si Nobita ng mga hiwa ng mansanas, ipinaalala sa kanya ni Shizuka na marami pa siyang kailangang i-review. Sinubukan niyang kumain ng higit pang memory bread, ngunit busog na siya mula sa kinain niyang prutas. Umuwi siya sa bahay at nadatnang naghanda ang kanyang mga magulang ng isang malaking mangkok ng hipon para sa hapunan. At ubili niya itong kinain at pilit na umakyat sa kanyang kwarto. Nang makita ni Doraemon na hindi na kayang kumain ni Nobita ng kahit isang kagat ng memory bread, inilabas niya ang Picky Eater Corrector, na nag-utos kay Nobita na kainin ang natitirang tinapay gusto man niya o hindi. Kinaumagahan, sinabi ng ina ni Nobita kay Doraemon na higit isang oras nang nasa loob ng banyo si Nobita. Sa pagkaunawa na ang sakit ng tiyan ni Nobita ang nagpalabas sa lahat ng kanyang naisaulo, walang ibang pagpipilian si Doraemon kundi ang magsimula ng isang matinding, huling sandaling pagre-review.